Nga habang nagsaswipe nga ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga kapadalhan, mga taon na or dekada na. Wala na mga information na nakalagay dito sa balikbayan box na to, kaya naman binili ko siya. Nagbukas ng malaking issue ang unboxing video na ito ng content creator. Ang kanya kasing binuksan, isang balikbayan box na ipinadala pero hindi nakarating sa dapat sana'y pagbigyan dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ibinenta na pala kasi ang sinabing unclaimed balikbayan box na ito online sa bagsak presyong halaga na 5,500 pesos. Grabe na kayong laman nito. At sinimulan na nga ang unboxing. Parang ang dami niyang laman sa loob. May unan, kumot, pabango, lotion na lahat imported. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam na alam niya yung mga lagayan ng balikbayan box. Grabe ko nabasag na plato. Siguro sa pagkakabiyahe niya to. Ang vlog, inulan ng batikos. Blood, sweat and tears yun bago mapuno. Tapos, ganun-ganun lang? This is so unfair. Kawawa mga kababayan natin. Pinaghirapan nila yan. Si Alexis, Sayang, punta na tayo dito. Ito. nagpaunlak ng panayam. Meron po ako nakita sa news. Meron daw pong mga unclaimed luggage na binibenta. Na-curious po ako. Hinanap ko po talaga siya online. Sa paghahanap ko po, meron pong lumabas unclaimed balikbayan box. In-order ko po siya agad. Pati nga raw siya naawa sa may-ari ng balikbayan box at nagtaka rin kung paanong hindi ito nakarating sa pinadalhan. Bilang anak ng OFW, sobra po akong nagulat na talagang dugot pawis po nilang pinaghirapan para maipadala. Tsaka lang po ako nalinawa na may mga ganun po palang kalakaran. Naghintay po ako na may mag-i-email sa akin yung balikbayan box kaso wala po talaga eh. Kung meron naman po, pwede ko naman po ibalik po sa kanila po. Pero ito ang hindi na ipakita ni Alexis sa kanyang vlog sa pag-inspection niya sa nabili niyang balikbayan box. May nakita siyang parang clue sa kung sino ang nagpadala at pagbibigyan dapat nung kahon. May mga nakasulat pong numero, tas meron din po siyang pangalan. Late ko na po siya nakita nung na-upload ko na po yung video. Sinubukan ni Alexis na tawagan ang nakalagay ditong numero. Sumagot kaya ito? Hello po? Sa pag-check ng aming team online, nagulat kaming talamak na pala ang bentahan ng mga sinasabing unclaimed balikbayan box. Sinubukan naming i-message ang page, pero walang tumugon. Marami ang kumukulo ang dugo sa mga ibinibentang di umano unclaimed balikbayan box online. Wala, inarangan na. Hindi ako makakapasok. Inarangan nila. Ilan, lahat boxes. Lalo pat may mga nagrereklamo na ang mga ipinadala nilang balikbayan box sa Pilipinas hindi nakarating sa kanilang mga kamag-anak. Kagaya na lang ng dating OFW at ngayoy mahigit 3 dekada nang nakatira sa Japan na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. June 2023 pa raw nung nagpadala siya ng balikbayan box para sa kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas. Hindi halos ako nakakatulog. Tatawag ang pamilya mo, ate, 3 buwan na. Nak, 4 na buwan na. Nak, 5 buwan na yung bagahe. Bakit hindi pa dumarating? Ang laman ng mga kahon na ilang buwan din daw niyang pinuno ng mga damit, gamit sa bahay, noodles at tsokolate. Nagkakahalaga raw ng mahigit 100,000 pesos. Ang courier na pinadalhan niya ng mga ito, ang suki raw niyang forwarding company sa Japan na pag-aari rin ng isang Pilipino. Ang bayad namin, 9,000 yen. Sa pera natin, 5,000. Wala namang sinabing insurance. Ang nakalagay lang, pagka kung sakaling mawala siguro ang bagahe, babayaran nila kung magkano yung total na nilagay namin. Makailang beses na raw niyang kinausap ang may-ari ng forwarding company o ang kumpanyang pinagpadalhan niya ng kanyang balikbayan box. Pupunta sa warehouse nila, puro wala na. Sarado na raw yon, iba na raw may-ari. Hindi siya nagpapakita sa amin eh. Tawag, hindi sila sumasagot. Nakakaiyak, gamot ng magulang nila, pinadala nila. Pero mo, kinamatayan pa ng magulang.
Grabe ang hirap na nang dinanas namin sa pag-iipon ng bagahe tapos biglang mawawala na parang bula. Biro mo 4 na buwan, 5 buwan, bubunuin namin mapuno yan. Yung konting sahod namin na natatanggap na sobra sa bagahe, ilalagay namin sa kahon para sa pamilya namin. Hindi namin matatanggap. Ang sakit nun. Sobrang sakit. Ang kanyang pagkadismaya ipinost ni Ella sa social media at nagulat siya nung pagka-post niya online na discover niyang may halos 200 tao na kapareho rin niya ang reklamo. Isa sa kanila ang taga-Antipolo Rizal na si Ann na ang biyenan nagtatrabaho rin sa Japan. Ang balikbayan box na ipinadala rin nito sa parehong courier na pinagpadalhan ni Ella. Laman pa man din daw ang mga produkto para sa itatayo sana nilang online business sa Pilipinas. Mag-i-start sana kami mag-asawa na ibenta yung iba doon sa online, yung mga chocolate, sabon, yung ramen. Yung amount ng box na yun is nasa 40,000 up. Ang balikbayan box na yon, 2 buwan lang daw dapat ang inabot bago ito natanggap. Nag-follow up ako sa kanya noong January 4. Wala na ba talagang pag-asa lumabas bagahe namin? Di ako nakikipag-away, pero tumupad ka naman sa mga pangako mo. Maawa ka sa mga OFW na kapwa mo. Pilipino. Ang sagot niya, inaayos pa dun po talaga namin sa custom. May inaantay lang po talaga kaming final amount and clearance. Yung huling message niya, nung January 9, pasensya na po talaga at wala pa update. Na-expired na lahat ng laman. Yung cup noodles doon, sira na lahat. Chocolate ngayong taon, sira na siya. Ano pang aasahan namin sa box na yun pagdating? Wala na. Paano pa namin ibebenta yun? Lumapit na din kami sa mga police stations, BOC, DTI. Kaso wala, ipasa-pasa talaga nangyayari. Si Mercedes naman, hindi rin niya tunay na pangalan. Pinadalhan ng kanyang hipag sa Japan ng balikbayan box din na ang laman, tansya niya, nasa 50,000 ang halaga. Naroon pa raw ang damit na dapat sana'y isusuot nila sa kasal ng kanyang pamangkin. Para po pag nag-attend po kami, hindi naman po kami mukhang nakakaawa. Pero nakapag-march at nakapag-honeymoon na raw ang bride at groom, ang mga damit na isusuot sana ni na Mercedes na nasa balikbayan box, hindi pa rin dumarating. Dahil hindi po nga dumating si Box, nadoble po yung gastos niya. Nagpabili pa ulit po siya ng mga kakailanganin namin sa kasal. Umaasa pa rin po kami kasi base sa mga nakikita ko pa naman, wala pa naman pong case na isusubasta daw po yan. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam Hanggang napanood din daw nila ang video ni Alexis. Sana po mapakinggan kami na yung isa pong, kasi po, ang dami po namin pamilya yung naghihintay. Kung hala, pwede palang mangyari sa bagahe namin yun. Hindi namin na-receive. Bigla na lang palang ibibenta sa iba ng sobrang ganun kamura. Parang maiiyakan na lang talaga. Natapos ang Pasko, bagong taon, naasahan namin lalabas. Di ba hindi lumabas? Kaya mas lalong masakit sa amin yun. Sana pa maganda yung Pasko ng pamilya namin. Walang nangyari. Nasaan na nga kaya ang hinahanap nilang mga balikbayan box? At higit sa lahat, legal nga bang ibenta ang mga ipinadalang balikbayan box na sinasabing unclaimed? Samantala, ang Bureau of Customs nag-utos ng imbestigahan ang bentahan ng balikbayan box online. May proseso rin daw silang sinusunod sa paraan ng disposal ng unclaimed balikbayan boxes. May mga agreement, binibigyan ng consent ng sender ang shipper at forwarder na kung hindi sila makakomply sa pagbabayad or di kaya pagkiklaim within the prescriptive period ay merong consent na ibinibigay sa forwarding companies para i-dispose yung kanilang mga boxes labas sa jurisdiction ng Bureau of Customs. It's a contractual obligation between the sender at yung forwarder. Pag may ganito, pinaimbestigahan natin. We don't want na magkaroon ng ganitong practice. Ang ilang forwarding company naman, aminadong ang mga unclaimed balikbayan box, ibinibenta talaga nila kung 1 taon na itong hindi nakukuha ng pinadalhan. Ano ibabayad mo sa custom? Ano ibabayad mo sa delivery? Pakarami pang kargamento na nakatingka sa pier na hindi na ilalabas. Pero naman mga ganong event, kunyari hindi nakapagbayad. What we do, instead of binta, we will try to communicate sa mga owner. Muna, ibigay namin sa donation sa mga nangangailangan. Pwede pong maghabol yung mga nabiktima, mga OFW, kung ang merong pagkukulang ay yung mga unaccredited, quote-unquote, na freight forwarders or freight forwarding companies. Dahil sumingil sila doon sa mga nagpadala, pero hindi nila ginampanan yung kanilang kontraktual na obligasyon
na makarating doon sa address. So pwede pong magreklamo, ipasara yung kumpanya na yan at panagutin ang danyos perwisyo. Sinubukan din ng aming team na makipag-ugnayan sa courier sa Japan na pinagpadalhan ni na Rose Ann, Ella at Mercedes. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana magkaroon kami ng kasagutan kung nasa na yung bagahe namin. Huwag naman silang pumikit sa mga problema namin na nandito sa ibang bansa. Gawan nila ng paraan. Base doon sa records natin, itong forwarding company na ito ay hindi pinroseso at hindi rin binayaran yung mga fees para mailabas niya yung mga boxes. So na nagresulta ito sa abandonment ng mga balikbayan boxes na hanggang ngayon ay nandito sa Bureau of Customs. Pagka ganyan, una sinasamo natin yung forwarding company. Hindi namin pwedeng payagan na basta nila abandonuhin dahil hindi sila yung talagang may-ari ng mga boxes. Ang dapat, nire-require namin pa rin sila na bayaran lahat ng mga fees para ma-release nila yung cargo at i-deliver nila. Nire-recommend din natin na masuspend at ma-blacklist ito. At ngayon, in the event na hindi nila ito aksyonan, nilabas pa rin natin yan, nilocate natin isa-isa yung mga may-ari. Samantala, sa pag-check ni Alexis ang nabili niyang unclaimed balikbayan box na kanyang in-unbox, nakakita siya ng pangalan at contact number ng pinadalhan nito sa Pilipinas. Hello po? Hello po? Pinapatay po talaga eh. Sinubukan din ng aming team na puntahan ang address hanggang nakita nila ang taong pinadalhan dapat nito. Ang Bureau of Customs maglalabas na raw sa unang 3 buwan ng 2024 ng listahan ng mga accredited consolidator at forwarding company para magabayan ang mga kababayan natin kung kanino nila ipagkakatiwala ang kanilang balikbayan boxes. Pag nagkaroon ng problema, doon tayo makakatulong. Kapag accredited sila, meron tayong mga detalye sa DTI, pwede natin silang parusahan kung merong paglabag na sa terms ng accreditation nila, pwede ring i-cancel ang accreditation. Parang ang dami niyang laman sa loob. Bawat balikbayan box, hindi lang simpleng padala, kundi kahong pinuno ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad. Dapat lang mapunta ito sa kamay mismo ng pinadalhan.